Hindi naman po ako bobong tao. Alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito na. Hi everyone! Nag-file si Rosmar ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang konsehal ng Makati. Tingnan natin ang sagot ni Rosmar at magiging plataforma niya kung sakaling mananalo siya sa eleksyon. Tinanong si Rosmar kung ano ang nagudyok sa kanya para tumakbo bilang councilor ng Makati at ito ang kanyang sagot. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao pati sa mga aso't pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na. Kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi pa ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. Sa ikalawang tanong ay gustong malaman ng interviewer kung sino ang nagudyok kay Rosmar na tumakbo at ito ang kanyang kasagutan. Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Nang tanungin naman si Rosmar kung anong partido at ilang beses na siya tumakbo, ay ito ang kanya naging tugon. Independent. Marami pong kumukuha sa akin na iba't ibang partido, pero mas nananatili po na gusto ko maging independent para iwas pa pumulitika po. Pangalawang beses po. Nung unang beses po, hindi po ako nakaikot or nakakampanya kahit isang beses dahil nanganak po ako May, panahon ng eleksyon. So mas priority ko po yung pagbubuntis ko, mas priority ko po yung pamilya at anak ko po. Ito naman ang naging sagot ni Rosmar sa pagkakaiba ng pagtakbo niya noon sa ngayon. So nung unang beses po, hindi po ako nakaikot kahit isang beses. Pero although tumutulong na po ako noon before, hindi po ako nakaikot kasi po buntis po ako noon, medyo maselan at first baby ko po. Unlike po ngayon na talagang sinisipagan ko po sa tulong na rin po ng mga kaibigan ko na sumusuporta po sa akin, lalo na po ng Shift International. Sinagot naman ni Rosmar ang haka-haka na sa Laguna siya tatakbo. Pakinggan natin ang kanyang sagot. Sa totoo lang po, marami pong nagtatanong, nakausap ko nga po yung mga vice doon, mga mayor. Akala po nila kakalabanin ko po sila. Pero sabi ko po, wala naman po talaga ako kasing balak. Nagkataon lang po na ngayon, nakumbinsi po nila ako dahil sabi po, mas marami daw po ako matutulungan kapag po nakaposisyon. So yun lang po talaga yung bagay na nagpa-oo sa akin. Ito naman yung matinding tanong kay Rosmar, na paano yung paggawa niya ng batas at pagpapatupad nito dahil most of the time sa pagtulong natin nakilala si Rosmar. Pakinggan natin ang sagot ni Rosmar. So tulad po ng sinasabi ko, lahat ng bagay pwedeng matutunan. Hindi naman po ako bobong tao. Pagiging prangka, hindi po ako bobo. Nakagraduate po ako sa Far Eastern University batch 2015 and section 1 po ako doon, pilot section po talaga ako. Sa social media po, minsan po kolokoy ako, nang-aasar, patola, ganun po yung content ko. Pero tulad nga po ng sinasabi ko, hindi lahat ng bida sa pelikula mababait at hindi po lahat ng kontrabida masasamang tao in real life. So yung Rosmar po sa social media at Rosmar po sa totoong buhay ay magkaiba po. At yung content ko po na parang engot-engotan, tanga-tangahan, hindi po ganun yung Rosmar dahil masasabi ko naman po na matalino po akong tao. At hindi po doon nagtatapos yung pagiging politiko dahil unang-una po sa lahat, anin po ang katalinuhan sa law or kung ano pong yan, kung hindi ka naman po bukal sa pagtulong sa mga tao. Kung yung puso mo wala po talaga sa pagtulong, nonsense po yun para sa akin. So ngayon po talaga makikita niyo po yung Rosmar na seryosong tao. Isang pabirong tanong kay Rosmar ay kung puputi ba daw ang lahat ng taga Makati kung si Rosmar ang mananalo at ito ang kanyang sagot. Hindi lang po puputi lahat magiging glass skin, char. Hindi lang po yan, sa totoo lang po napakarami ko pong plano kasi ang gusto ko lang naman po ay yung tunay po na pagbabago. Kasi parang nauumay na po kasi ako sa puro pangako lang. Pagiging prangka lang po, ayoko po maging plastic na tao. Ako po bilang laging tumutulong, bata pa man ako, panahon ng pandemya, nasimot ako, 20,000 na lang po yung natira sa pera ko noon. Dahil kakatulong po sa mga tao, sa mga nanay na nagsisend po ng picture na wala na silang panggatas, kape na ginagatas ng mga anak nila. Mga senior citizen po na walang pang maintenance. Parang ang sakit po kasi sa puso, parang hindi ko na kinakaya yung nangyayari na yung budget po ng gobyerno, paulit-ulit na lang po na hindi napupunta sa mga tao. So tulad nga po ng sabi ko, parang bilang social media influencer, bilang vlogger, unang sahod ko po sa YouTube napunta rin po sa pagtulong sa mga tao. Ano pa po kaya yung sahod sa
ngayon na ginagawa ko po. Tinanong naman si Rosmar kung anong pagbabago ang gagawin niya. Itong sagot na ito ang makakapagtakda kung iboboto ba siya ng mga nasasakupan niya. Pakinggan natin ang sagot ni Rosmar. Isang change po na gusto ko mangyari sa District 1 ay magkaroon po ng pang-maintenance ang mga matatanda. Dahil, syempre po, mas uunahin nila ang pagkain, yung mga kumakalam na sikmura kaysa sa pang-maintenance na magpapatagal po ng kanilang buhay. Ba't mo unahin ang gamot kung kumakalam ang sikmura mo kung gutom ka? So gusto ko po magkaroon ng permanent na pang-maintenance po ang mga senior citizens. Sila po yung lagi kong priority. Kaya pag may event po ako, sila po yung laging binibigyan po namin ng mga ticket. At syempre, hindi lang naman po yun eh. Sabi niyo po kasi isa, pero napakarami ko pong plano para po sa District 1, para po sa Tondo. Hindi ko po alam kung bakit. Parang, minsan po may mga time na parang nasa side na po talaga ako. Yung ngayon po na kinikita po sa skincare brand ko po, nagagastos ko na po talaga sa pagtulong sa mga tao. Dati po yung panahon ng pandemic, wala na pong kinikita kasi syempre pandemya, walang customer, sarado yung mga business. Tuloy-tuloy po yung mga renta, pero tumutulong pa rin po ako sa mga tao. Parang hindi ko kayang pigilan tumulong. May time pa po nun na merong hindi ko naman kakilala, nasa hospital yung anak niya, binigyan ko po siya ng 500,000 kasi parang nakita ko na yung anak niya simula ng pinanganak, simula ng lumalaki yung anak niya, parang mga siguro 2 years old. Nasa ospital, hanggang sa nabalitaan ko na matay, ako pa rin po yung nagpalibing. Hindi ko siya kilala. Although ang dami nang babati ko sa akin na, bakit ganun ka tumulong, bakit ang laki? Kung tutuusin, marami ka na matutulungan sa 500,000. Pero hindi ko po mapigilan kasi. Parang kahit di ko kilala yung tao, basta makita ko. Kaya every time po na pumupunta ako sa mga event, lagi kong dinadasal na sana po mas i-bless ako ni Lord para mas marami po akong matulungan. Yun lang po yung gusto ko kung bakit po ako napunta dito, kung ba't ako napa-oo. Kasi alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito na pwede naman pong nasa bahay na lang ako, pa wifi, pa TikTok. And yun po yung tulad po ng sinasabi ko. Hindi ko na po kailangan ng pera ng gobyerno, pera ng mamamayang Pilipino dahil meron na po tayong mga sports car, mga bahay, mga ari-arian at kung ano-ano pa. Sinisigurado ko po na yung mga pera po or yung sahurin ko sa mapupunta po talaga sa tao. Yun lang po yung isa sa pinapangako ko po. Dahil may one time nga po, may senador po na sumusuporta po sa akin, nagbigay po ng 100,000 cash. Tulong ko daw po sa pagbigay po sa mga tao ng paayuda pang grocery. Grocery ko po nun is 98,000, may natirang 2,000. Binigay ko pa po sa bagger kasi ayoko pong kahit 2,000 sirain po yung pagkatao ko. Opo, gaguman ako sa social media. Pero isa lang po yung sinisigurado ko po, hindi po ako kurakot na tao. Narinig natin yung sagot ni Rosmar. Ang akin lang dito ay parang may mali dun sa sagot niya na mapapag-aralan naman yung mga batas at pagpapatupad ng batas na yun. Mas maganda sana na bago siya maging konsehal ay napag-aralan na niya yung mga iba't ibang batas na meron dito sa Pilipinas. Sa school ay political science ang tawag sa course na yun. Ituturo doon yung lahat ng batas na meron sa Pilipinas. Tapos ikaw na yung bahalang dumiskarte kung paano ipapatubad ang batas na yon na natutunan mo sa eskwelahan. Naniniwala ako na natututunan naman lahat ng bagay. Pero paano kung halimbawa may isang driver ng ambulansya, tapos na aksidente ka? Papayag ka ba na ang nagmamaneho ng ambulansya na sinasakyan mo walang idea kung paano magmaneho? Kaya ang mangyayari noon ay pwedeng maaksidente yung ambulansya na sinasakyan mo. At dahil walang idea yung driver kung paano magmaneho dahil nag-aaral pa lang siya kung paano mag-drive, ay di ka makakarating sa ospital sa tamang oras. Ang gobyerno ay isang public service. Hindi ito school na saka mo lang mapapag-aralan pag nakaupo ka na. Buhay at hinaharap ng iyong lugar na nasasakupan ang nakasalalay at hindi ang pansariling kapakanan lamang. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.